Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang mga uri at layunin ng editorial. Editorial. Editorial o pangulong tudling o ang pangunahing tudling ng kuro-kuro ng isang pahayagan. Isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala o makapaglibang sa mga mambabasa. Isang pitak kung saan ang kuro-kuro, opinyon at paninindigan ng manunudling ay inilalabas. Ito ay tinatawag ding tinig ng pahayagan. Kumakatawan ito sa mga sama-samang paninindigan ng patnugutan ng pahayagan kaya sinasabing kaluluwa ito ng publikasyon. Layunin nito sa pagbibigay ng kuro-kuro ang magpabatid, magpakahulugan, magbigay puna, magbigay puri, manlibang at magpahalaga sa natatanging araw. Itinutuwid ng editorial ang mga maling palagay o paniniwala at pagkalito ng tao sa isang issue. Mga balangkas ng editorial. Una, panimula. Binabanggit ang issue o balitang tatalakayin. Kailangang ito'y maikli, ngunit makatawag pansin. Naglalaman ang panimula ng paksa o issue, suliranin o kalagayan na tatalakayin. Karaniwang ito'y batay sa balita o sa isang pangyayari, maaring gumamit ng alinman sa panimula, isang tanong, isang salawikain, pasalaysay na panimula o tuwirang sabi. Katawan. Sumusuri, nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o issue sa malinaw at payak na paraan. Nagbibigay ito ng tala, pangyayari o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editorial. Dito rin isinusulat ang pananaw ng author tungkol sa issue na pinag-uusapan. Pangwakas. Maaaring maglagom o magbigay diin sa diwang tinatalakay sa editorial. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng may akda. Mga uri ng editorial at mga layunin nito. May iba't ibang uri ang editorial o pangulong tudling. Nakabase sa layunin ang uri ng pangulong tudling na isusulat ng editor. Naririto ang ilan sa mga uri ng editorial o pangulong tudling. Nagpapabatid. Ipinaliliwanag o nililinaw ang isang issue sa hangaring higit na maunawaan ang balita o pangyayari. Nagpapakahulugan. Binibigyang kahulugan ang isang pangyayari o kalagayan sa ayon sa paninindigan o pananaw ng pahayagan. Namumuna. Isang hayagang pamumuna, ngunit di naman pagbabatikos tungkol sa isang maling issue. Layunin nitong magmungkahi. Nanlilibang. Nahawig ito sa sanaysay na impormal. Tumatalakay ito sa anumang panig ng buhay, kaya't madalas na nakawiwili ang paksa, nakapagbabalik ng sentimental na alaala. Nagpapahalaga. Pagpapahalaga sa natatanging araw. Tinatalakay nito ang mga pambansang pagdiriwang gaya ng Pasko, Todos los Santos at iba pa. Nagpaparangal o nagbibigay puri. Nag-uukol ng papuri o karangalan sa isang tao o kapisanang nakagawa ng kahanga-hanga. Nanghihikayat. Mabisang nanghihikayat sa mga mambabasa upang sumang-ayon sa isyong pinapanigan o pinaninindigan ng pahayagan. Mga pahayag na ginagamit sa panghihikayat. Totoo o tama, tunay, talaga, tumpak, pero o subalit, kaya natin ito, siguradong, ngayon na, syempre, naniniwala akong, sama na, tara, kitang-kita, ito. May mga tuntuning dapat sundin sa pagsulat ng editorial o pangulong tudling. Una, magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli lamang upang maakit ang atensyon na mambabasa. Pangalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan sa paraang maayos at malinaw. Pangatlo, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Sa halip,
Maaring una, gumamit ng mga halimbawa at paglalarawan upang pagtibayin ang simula. Pangalawa, gumamit ng paghahambing at pag-iiba-iba. Pangatlo, gumamit ng magkakatulad na kalagayan at panghuli, banggitin ang pinagmulan ng mga inilalahad na kalagayan. At pang-apat, tapusin ng naangkop, bigyan ng mahusay na pagwawakas. Panlima, tandaang ang pinakamahalagang bahagi ay ang panimula at ang wakas. Pang-anim, huwag mangaral o magsermon, no preaching. Ilahad lamang ang mga patunay at katwiran at hayaan ang mamabasang gumawa ng sariling pagpapasya. At panghuli, sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat. Ito ay kaisahan o unity, linaw o clarity, pagkakaugnay-ugnay o coherence, at diin o emphasis.